What's up mga dude? For today's video ay may nag-request sa atin kung paano raw tayo nagpapalit ng bedding sa ating brooder house. So ayan no, pagbibigyan natin si sir no, ang isa natin follower dahil ang bilis nga naman nung nakaraang video kung paano tayo nagpapalit niyan. So ayan mga ka-dude farm no, una natin ginagawa ay kinukuha natin yung ating pansahig na sako na nakapatong ang mga ipa or kusot. So ayan, madali kasi nating makukuha yung mga kusot dyan mga kadud no, pagka meron tayong sako. Yan yung una nating ginagawa. At after nyan mga kadud farm ay atin nang itatabi yung kusot or ipa sa bakanting sako natin no. Kasi ang susunod na gagawin natin ay pipilian natin yan or lilinisin para naman ang ating maibilad uli at para magamit natin uli sa susunod nating bedding no. Na-request ito ng ating follower dahil gusto niya rin makita kung paano ang sistema ng ating brooder house at kung paano tayo nagpapalit ng bedding dito no. Actually, meron tayong hatch niyan ng araw na yan, kaya tama rin na magpapalit tayo ng bedding. So, pangalawa ay ating minawalisan yung mga natapon na kusot or ipa. Dahil siyempre, makukulit ang ating mga sisiw sa hindi inaasahan ay merong mga tumatalsik o lumalabas ng sako. So, ayan na yun no. So ayan, lilinisin lang natin at wawalisin yan para maging malinis yan mga kadud no. And after nyan mga kadud farm ay ating ibabalik yung sako. So ayan, ilalapat nyo lang ng mabuti mga kadud farm, yung tipong hindi rin agad-agad basta-basta matatapon yung mga kusot or ipa nyo. So ayan, nilalagyan na natin dyan dahil meron talaga tayong hatch for today mga kadud farm. So kaya hinahanda rin natin to para sa bagong hatch natin ng mga sisiw no. So ayan, ganyan lang kadali mga ka-dude farm no, kung paano tayo nagpapalit ng bedding sa ating brooder. Ito yung aming brooder number 1 or brooder 1. So ayan, uulitin namin to mga ka-dude farm. Ayan, kung makikita nyo sa isang brooder, sa brooder number 2 ay ayan, kinukuha lang din natin. Kita nyo, pag merong sako ay mabilis at madali nating nakukuha. So ayan no, same lang ng ginagamit natin o ginagawa mga ka-dude farm. Itinatabi natin yung mga kusot or ipa na nakukuha natin at pinapagpag natin yung sako. At muli ay ibabalik natin ito sa ating brooder. Pero sa ganyan ay wawalisin pa lang natin. So dalawang video yung ginawa natin no, para at least, kasi nga request sa atin to kung paano tayo nagpapalit ng bedding. So dalawang video ko na po yan kasi medyo maiksi lang naman at madali. Kaya po ginawa namin dalawang video. Parang kulit ang gulo. So ayan mga kadud no, wawalsin lang din uli natin yan mga kadud farm. Diba? Madali lang talaga ang pagpapalit ng bedding no. Importante lang talaga na malagyan nyo ng sako o anumang plastic na pwede nyo gamitin no. Sako nga pala yung nagamit natin kasi dati ginagamit namin dyan is plastic, pero madaling magpawis at mabasa, kaya pinalitan namin ng sako kasi ito parang may butas-butas sila at hindi ganun nababasa. So ayan, napakadali lang mga ka-dude farm no. Saglit lang natin napapalitan yung ating bedding sa ating mga brooder house. So ayan, ikakalat nyo lang na mabuti yung ipa. Actually, kusot yung gamit namin dyan, kusot, kasi walang available na ipa ngayon eh. Pero mostly ginagamit natin dyan ay ipa. So makikita nyo, ayan. So hanggang dito na lang ang aming video no. At ayan, binalik naman po pala namin dyan yung aming mga incoming 1 month na mga sisiw dahil nga na-bedding na namin. So hanggang dito na lang po ang aming video no. Sana po ay nakatulong sa iyo sir. At ito na po yung iyong request na video para sa pagbe-bedding no. And please like and share our video no para updated kayo lagi. Maraming salamat. Goodbye.